Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasaimpapawid ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po lamang sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, marami po tayong pag-uusapan. Sa mga nais magbigay na reaksyon, meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon.
Sa mga nanonood po naman ng ating live streaming, sa gawing kanan po, meron tayong chat room. Maring i-type ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa ating pong pagtatanghal. Makakasama po natin si Braille, ang ating technical director. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ombudsman Conchita dating Ombudsman Conchita Carpio Morales nakabalik na sa bansa pagkatapos po na hindi payagang makapasok sa bansa sa Hong Kong. At proklamado na po mga kaibigan yung mga senador na sinasabing naihalal allegedly mga elected. At yung pong 45 party list, itong controversial na party list system na ito, mga kaibigan, na ngayon lang nare-realize ng mga nasa Kongreso ang masamang ibinubunga nito pong party list sa ating bansa. Ang depekto, ngayon lang nila pinagsasabi. Pero saan kayo? Hanggang sa next election, meron pa rin yan. Dapat noon pa nila ginawa yan. Kala ko ba matatalino yung mga mambabatas na yan? Noon pa natin kinakalampag yan, ilang eleksyon na. Sinasabi natin, dapat tanggalin na yung party list. Mabot na tayo ngayon dito sa pinakasukdo lang, garapalan. Yung party list, wala hong kinakatawan yan. Yung party list ay para sa mga may pera. Yung party list, mga kaibigan, talagang ginagamit lang yan para proteksyon at makapagsamantala sa pamahalaan. Baka magulat kayo. Siyempre ngayon marami pang, lalo na yung mga bumoto dyan sa mga party list na yan, na walang idea o anumang alam. Ano-ano ba ito mga party list na ito? Basta bumoto na lang. Kung ano na lang ang mapili. At kung ano yung napanood nila sa TV, kung ano yung ikinampanya sa kanila, basta yun ay boto nyo, basta. Bumoto dahil basta. Mga kaibigan, pero pagagawin yan? Ang matutuklasan nyo, yun ang kumapit kayo sa upuan. Dahil darating ang oras, mabubuko nyo kung sino yung mga party list na yan. Sino mga nasa likod ng party list na ito at yung mga nominees na magsisiupo dyan sa Kongreso. Kalain ninyo, hindi ba naman malaking katarantaduhan niya? Ilan yung tumakbong party list? Kulang 200. Isipin ninyo hindi ba isang malaking kagaguhan para tumakbo ka pang congressman, regular congressman? Kakatawang ka sa distrito mo. At meron pa rin mga gago, mga analyst ko, mga hayop nito, na naniniwala pang may kabuluhan itong party list. Ina-analyze pa mga gago. Yung mga analyst nyo, wala naman trabaho yan . Yung trabaho nila, kaya naming gampanan .
Ayan, lilituhin ka pa niyan. Makakasama naman sa bansa. Di ba isang malaking kagaguhan niya, tatakbo kang congressman sa isang distrito, kakampanya ka. Halimbawa mo, ang distritong tatakbuhan mo, mahigit 200,000 botante. Pagkatapos, siyempre, para ka manalo, majority nun. O kalahati nun at isa. 50% plus 1 nun, para ka manalo. Di kailangan mo na mahigit 100,000 boto. Plus 1. Kung regular congressman ka, para ka manalo. Samantalang dito sa party list, mga kaibigan, pangalan lang ng grupo, papa-accredit mo. Pag may panlagay ka, credit ka dyan sa Comelec. Lalo na ngayon. Kasi meron ng batas na yung pagtutularan yung desisyon ng anong tawag nito? Korte Suprema. Kaya may mga gago pa, amyendahan daw. Amyenda na lang natin yung party list para masiguro natin na masusunod yung batas. Kasi nasa batas, dapat may kinakatawan na marginalized sector. Binago ng Korte Suprema Sila, basta okay na, basta may pangalan. Basta may organisasyon. Kaya nakakatawa yung aamyendahan mo pa. Mamaya papaliwanag natin kung bakit katangahan yung ikaw mag-aamyenda ka pa ng batas. Comelec pa yata may sabi niyan Niloloko tayo ng Comelec. Talagang ito, mga walang hiya ito nandiyan sa Comelec. Dahil pasasabugin, ba't simbahan pinasasabog ng mga terorista? Dapat yan ang mapasabog, yung Comelec. At may mga drama ng mga natalo. Yung ito, may mga mga drama serie. Tulad si JB. Lilisanin ko niya ang Senado. Na ika nga, yung daw kanyang integridad intact. Tado. Nagdrama ka pa. Gulpihin mo yung kapatid mo. Dago ka mo. Hindi. Sama naman yun. Tatay niya. Wala Mga kaibigan, tignan ninyo. Sabi niya, kunin ko na ang pagkakataon sa mga drama serie na to. Magpasalamat sa sambayanang Pilipino sa pagkakataon na ako ay nakapaglingkod. Nakapaglingkod ka ba? Alam nyo, ang pinakamalaking paglilingkod na nagawa ni JB, ngayong natalo siya. Yan ang pinakamalaking paglilingkod na nagawa ni JB kaysa nung nasa gobyerno siya. At nilang buong pamilya. Napakalaking paglilingkod ang nagawa ng dynasty ni Erap nung sila'y sama-samang mawala sa gobyerno. Laki ng natipid ng Pilipinas sa inyo. Mga damuho kayo. Daming nawawalang pera. Ayun lang nakadeposito rin sa sa British Virgin Island Alam niyo, may mga nagtatanong kung papipiliin ka niya, sino gusto mong manalo? Parang natanong na rin natin dito yan, di ba? Na ano lang naman, ika nga tanong lang naman.
Kung papipiliin ka, Anya, sino gugustuhin mo? Mas gugustuhin mong manalo, si Jinggoy o si JB? Eh pagka yun, talagang tanong, ba ako tinanong, ikaw, interview ka. Ano masasabi mo? Na kung sakasakali, sino ba mas gugustuhin mong manalo? Si JB o si Jinggoy? Ang isasagot ko rin simple. Wala ka na ba ibang maitatanong? Eh bakit? Eh kasi nilalagay mo ako sa sitwasyon na gusto mo ako maging inconsistent. Eh laban nga tayo sa mga magnanakaw, tapos yan na papipiliin mo ako sa dalawang magnanakaw. Di ba inconsistency yun? Siyempre wala tayong pipiliin. Naalala ko tuloy si Victor Wood eh. I-interview ni Chris Aquino. Ini-interview eh. Yung love ko si Chris ba yun? Eh sabi, humihingal pa si Victor Wood eh. Katanong-tanong, bungad na tanong ni Chris Aquino. Totoo ba, Anya? Anak mo si Gestoni Alarcon? Eh sabi ni Victor Wood eh, yan lang ba tatanong mo sa akin? Ang layo-layuan niya ng pinanggalingan ko, ito inihingal pa ako. Tapos yan lang itatanong mo sa akin. Parang ganon ha? Eh bueno, mga kaibigan, pinasasalamatan natin, tayo naman na magpapasalamat kay JB sapagkat sa wakas ay nawala na kayo sa gobyerno. Maraming salamat sa inyong pamilya. Matagal nyo kaming pinahirapan Matagal ninyong ginawang patay gutom ang sambayan ng Pilipino. Lalo na yung tatay mo, tsaka yung kapatid mo. Yung mga damuho na yan. Maraming salamat sa inyo. At wala na kayo sa gobyerno. Hari nawa ay huwag na kayo makabalik. Kailanman. Ang saya-saya, no? Wala na sila. Ay. Kaya laking tuwa ako rin eh. Napalayas na sa Maynila yan si Erap eh. Eh sabi ko nga, 2016, ipalayasin na sa Maynila yan. Ano ginawa ng mga kwan? Yung mga, tawag mo riyan? Yung mga busabos. Busabos ng pera ni Erap. Bali ba, hindi niya rin pera. Pera din ng Manila City Hall. Pera din ng Maynila. Mga kaibigan, ayun, binoto ulit noong 2016. Eh, 2016 election, sabi ko na sa inyo, palayasin natin sa Maynila yan. Eh, wala. Makapangyarihan ng pera. Pero laking pasalamat na rin natin kahit papano. Sabi nga sa inyo, nawala na sila. At hari nawa, kailanman, magpakailanman, wag na silang makabalik. Isa man sa kanilang angkan, wag na makabalik sa pwesto. Dahil ngayon kayo magsalita na nakapaglingkod kayo. Ang tagal ni Erap sa gobyerno, kayo magsabi sa akin isa lang na nagawa ni Erap sa Pilipinas o sa Maynila, ayawan na. Pag meron kayo nasabi,
puro perwisyo ginawa niyan eh. Katunayan, di na dapat na makatakbo yan eh. Matitigas lang ang ulo eh, ng mga butante. Talagang kwan eh. Nagagalit pa yung iba pag sinabing bobo, yung mga bobotante. Wala raw bobo. Analyst din na nagsabi niyan. Ano tawag mo ro sa analyst? Hangal. Isa kang hangal. Sasabihin mong hindi bobotante yan, bumoboto sa convicted plunderer. Isipin mo yun. Ilan yung bumoto ngayon kay Erap kahit natalo yan? Bilangin nyo kung gaano karami yun. Yan yung mga walang karapatan eh. Walang karapatang magtamo ng anumang serbisyo sa pamahalaan kundi lang sila mamamayan eh. Kakitikan nyo. Yun lamang pagiging convicted plunderer ni Erap, sapat-sapat na yun para matawag kang bobo na bumoboto ka, convicted plunderer. Niya, pinayagan eh. Ibig mo sabihin, pagka nagsabuatan niya mga yan, pwede na. Hindi ka na maninindigan sa tama. May sa malaking katarantaduhan yan. Eh bueno, mga kaibigan, naproklama na itong 12. Parang mga apostol, ano? 12 eh. Sino kaya rito ang Judas? Di ba si Kristo may 12 na apostol? Ba't kasi ginawa pang ganyan-ganyan yan? Yung may midterm? Hindi nila sabay-sabayin eh, no? Daming kalokohan eh. Paano malilipol yung walang ya? Naiboto mo, nagkamali ka. 6 na taon na nga antayin mo. Bago sila mapalitan, mga kaibigan, kung may eleksyon pansusunod. Eh pagkatapos, ito mga bago ngayon, 12, ewan ko kung ano pakiramdam nyo ngayong naproklama na itong 12. Ako parang walang kagana-gana eh. Sipin mo, Lito Lapid, nakabalik pa. Yan lang nagkaroon ng mga kaso yan, di ba? Probinsyano. Wala naman yun eh. Hindi totoo yun. At may maganda akong napapanood dito. Baka nanonood si Pacquiao ngayon sa isang television. Check na magaganda si anong tawag dito? Si Manny Pacquiao. Sino ba yung pinanonood mo? Si Aramine. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan natin itong party list. May mga nagsasabi, ultimong si Kwan eh. Ultimong si Lacson, di ba? Mga tatakbong presidente sa susunod. Lacson. Sino pa? Cynthia Villar. Siyempre, 2022, kaya elect lang ngayon kay Cynthia Villar, di ba? Kaupo niya lang. Ilan ang termino niya? Hanggang 2005. Di ba? Ang kanyang termino. Ang susunod na presidential election, 20, kung meron kung magkakaroon, 2022, di ba? Susunod, after 3 years na, presidential election na. Madalit sabi, pwedeng sumago pa sa presidential election si Cynthia Villar nang walang mawawala sa kanya. Kundi pera. Bakit o ikanyo? Sa manalo, halimbawa, nanalo siya dahil jackpot, di ba? Laking jackpot noon.
Pagka naman hindi siya nakalusot, mga kaibigan, o sino man dito sa mga nahalal na ito, ang tatakbong presidente sa 2022, kung may binabalak na tumakbo, wala silang kahirap-hirap. Katulad ng ginawa ni Grace po noong nakaraan, di ba? 2016. Kumandidato, may nawala ba kay Grace po? Wala. Una, kumita siya. Maraming nagbigay, di ba? O si Ramon Ang lang, laki ng binigay dyan. O mga kaibigan, pagkatapos, anong tawag dito? Nakaupo siya. Nung hindi siya nagtagumpay sa presidency, panalo rin siya sa pondo. At hindi siya nawala sa pwesto dahil ewan ko kung anong merong batas na sinusunod dito. Wala naman batas akong alam na ganon. Na pag natalo sila, tumakbo sa ibang posisyon kahit may remaining unserved term, hindi sila mawawala sa pwesto. Makakabalik sila kahit matalo. Katulad noong 2016. Natapos ang term ni Grace po ngayong 2019, di ba? Kaya nagre-election siya for senator. Pero tumakbo siyang presidente. Tinapos niya yung kanyang term. Dapat yan wala na sa gobyerno yung mga yan Dapat yun, maging maliwanag na yung mga senador, mga kaibigan, sa sandali na sila kumandidato, ito ngayon pa lang, pag-isipan nyo na yan. Kasi sino makapagsasabing hindi tatakbo si Cynthia Villar? Siyempre, pagkakailan nila ngayon yan dahil maaga pa. Hindi ba? Makapagbabanata na sila. Kaya dapat ngayon pa lang, ihanda na yung batas na ipagbawal na yung sila makapanatili sa kanilang pwesto kapag sila kumandidato nang hindi pa tapos yung kanilang termino. Hindi na sila pwede dapat bumalik. Hindi ba? Kung sa kaso nga, isipin ninyo, halimbawa, yung mga kumakandidato, hindi ba? Na nagkaroon ng protesta. Nagprotesta ako halimbawa noong 2016. Pero hindi pa nare-resolba yung aking protesta. Hindi pa nagagawa ng desisyon ng COMELEC. Kapag ako nag-file, isa sa halimbawa si Tolentino, si Francis Tolentino, mga kaibigan. Tumakbo yan noong 2016, talo. Pagkatapos, nagprotesta siya labang kay Laila de Lima. Pinrotesta niya yon kasi siya ang sumunod Number 13 siya. Nung nag-file siya nitong sa pagtakbo muli bilang senador, mga kaibigan, ano ginawa niya? Nung ilang araw bago eleksyon, ang ginawa niya, sumulat siya sa COMELEC. Sinasabi niya na kanyang ina-abandon niya na yung kanyang protesta labang kay De Lima dahil siya'y tumatakbong senador. Kahit na hindi niya ginawa yun, ang gagawin ng COMELEC, dahil kumandidato na siya ngayon, pinre-empt niya lang yun Kumbaga, inunahan niya lang yung COMELEC Kasi ang gagawin ng COMELEC talaga, ibabasura yun. Kasi nga, sasabihin, ina-abandon na niya yung kanyang protesta sa kanyang muling pagtakbo. Bakit dyan sa mga senador, mga kaibigan, hindi natin mai-apply yung ganun dapat, di ba? Kahit naman sino di ba? Sa senador lang meron nun, mga kaibigan. Pero sa ibang posisyon, hindi. Sasabihin, hindi, 3 years lang yun hindi. Kung ako, mga kaibigan, pagtakbo pa rin yun. Ibig sabihin, ayaw mo na yung pwesto.
iniiwan mo na, binabakante mo na, naghahangad ka na tumakbo. Ginawa din niya ni Lito Lapid Masyadong garapal na pangungwarta yan At saka paniniguro yan mga kaibigan Isipin mo nung kumandidatong o nung senador yan si Lito Lapid tumakbong mayor sa Makati, natandaan ninyo? Labang kay dating Vice President Binay, mayor sa Makati, tumakbo. O nangwarta, nakabili ng bahay dyan sa Magallanes. Yung may inabila ng bahay, nakakwentuhan ko kakilala ko Apelyido pa nun, Bilyar Hindi ka mag-anak ni Manny Bilyar, pero Bilyar din ang apelyido. Akala ko nga ito yung may-ari nung Mareco Records nung araw na may radio station din hindi po pala Nakakakwentuhan ko, matagal kong nakakasabay sa mga kapihan yun. Mga kaibigan. Ngayon, isipin ninyo natalo, kumita, pagkatapos nakabalik pa senador dahil hindi pa tapos yung term. Eto sa 2022, magkakaroon tayo ng presidential election kung matutuloy yan. Alam niyo naman, tadhana lang makapagsasabi sa kapalaran ng Pilipinas. At saka sa hindi pa nangyayari o sa future, mga kaibigan, na pwedeng anuman, pwedeng hindi matuloy ang halalan. Ngayon, ito, yamang dapat, di ba ngayon mayroon pang 3 taon? Yun ang dapat na gawin ngayon, maging malinaw. Bakit ganon? Hindi ba isang malaking katarantaduhan niyang tatakbo? Pagkatapos kasi walang mawawala sa kanya, mga kaibigan, makakabalik siya kung sakaling sino man sa mga senador na yan na nanalo ngayon, tatakbong sa 2022 na Vice President or Presidente. Na kung matatalo man sila, hindi sila matatanggal sa pwesto dahil mananatili silang senador. Mababakante lamang yung kanilang posisyon bilang senador kapag sila nanalo. Hindi ba? Pag nanalo, doon pupwesto sila sa mas mataas na posisyon. Mga kaibigan, halimbawa, tumakbong Vice President, nanalo, doon lang babakantihin niya na yung Senado, mga kaibigan. Pero walang papalit na sinasabi sa batas. Kaya nagkakaroon ng vacuum Di ba? Kailan ba yung may nangyaring ganyan, di ba? Na-appoint naman na Vice President. Naging Vice President si Ginggona. Si Chupisto Ginggona. Naging Vice President yun. Kaya nabakante yung posisyon. Pero walang pumalit sa kanya. Hindi ba dapat ayusin yung batas? Halimbawa, may tumakbong Vice President na senador. Pag natalo siya, hindi na siya pwedeng bumalik. Kahit presidente, tinakbuhan niya. Ngayon, pag nanalo naman siya at nabakante yung posisyon na kanyang posisyon sa Senado, siyempre magkukulang ng senador. 24 yan magiging 23, mga kaibigan. Di kulang. Mga kaibigan, di ba Yun ang dinadahilan nila Magkakaroon ng vacuum. Kaya itinutuloy na tapusin yung 3 taong pang termino na nalalabi, mga kaibigan. Pero unfair yun. Hindi ba dapat gumawa ng batas kung sino yung number 13? Yun ang ipapasok dapat na senador. Kaya lang ang number 13 ngayon si JB. Mahirap naman yan na ipalit natin. Pero sabi ng iba, mas gusto ko nga nanalo si JB. Bakit ako? Para mapahiya si Jinggoy. Para mong pinarusahan, Okay na rin yun. Pwede rin yun. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. Radio Bandido, 8:10 a.m.
This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, yun naman party list. Ang sabi pa ng COMELEC, dapat daw gagawa daw sila ng kwan dyan, ng mga batas, pero kailangan daw dito talaga, Kongreso. Gagawa kayo na naman. Gumawa na nga kayo ng pera, gagawa na naman kayo. Hindi alam nyo, nababoy yung party list Nagmamagaling pa tong dating damuhong chairman ng COMELEC na nung daw panahon niya pinagtatanggal niya yung mga ganyan dahil wala raw kinakatawan. Hindi naman totoo yun Yung tinanggal niya, yung hindi nagbayad ng suhol. Hindi naglahatag ng suhol sa kanya. Yun ang kanyang tinanggal. Hindi po yung hindi po dahil sa walang kinakatawan. And dami naming alam na aprobahan ang accreditation Wala naman talagang kinakatawan. Bukod doon, hindi pa nakakomply sa ibang requirements. Kasi yung party list na kumakatawang ka dapat sa marginalized sector, yun po ay isa lamang sa requirement. Hindi naman yun lang ang requirement. Napakaraming requirement. Na alam natin, mga kaibigan, hindi naman nakakomplied, pero inaccredit niya, pinayagan niya. At ang alam natin, yung hindi nakapaghatag ng pera sa kanya noon, yun ang tinanggal niya. Yun ang hindi niya pinayagang makatakbo. Kahit na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema na dapat silang payagang makatakbo. Mapasama sa balota. Nung maglabas ng desisyon ng Korte Suprema that time, naka-imprenta na yung balota. Minadali niya imprinting ng balota. Hindi niya dinelay para antayin yung desisyon ng Korte. Wala na Wala na yung yung ibig ko sabihin yung dapat coordinated ang mga hakbang. Halimbawa ng Korte Suprema, lalo na pag merong urgency. Hindi ba nasa tungkulin naman ng Korte Suprema yon na unahing lutasin ang mga kaso na hawak nila, mga kaibigan, kapag ka merong urgency. Hindi naman nila sinusunod yun Binibitin-bitin nila mga kaibigan. Kaya sinasadya, ito namang iba, ganun din, technicality ang ginagawa para ma-technical yung desisyon. Kasi yari na balota, alangan namang magpa-imprenta ulit tayo dahil lang dyan sa pinababalik. Pero court decision yan Mga kaibigan, mas mataas pa ba yun kaysa sa sasabihin mong alangan naman magpa-imprenta pa tayo ng balota? Ang totoo niyan, mulat sa pool, matagal na natin paulit-ulit na nga tayo dyan nung araw pa Ilang eleksyon na yan na sinasabi nating i-abolish na yung party list system. O kaya naman, yung mga congressional district, yun ang tanggalin natin. Mag-party list na lang tayo lahat. Kasi po tinan ninyo, hindi patas ang laban
Halimbawa, may pera ka. Katulad yung isang nanalo ngayon, ano sinasabi sa balita? Ang dati, iba yung may-ari ng party list. Ibig sabihin niya, property. Ha? Ngayon, ibinenta raw sa ibang tao. Itong party list na sinasabing ito, nakakuha ngayon ng 3 pwesto. Binenta lang yun eh. Mga kaibigan eh. Ano yan? Negosyo talaga. Doon pa lang makikita mo, negosyo dating. Na ibebenta pala yung party list, inaamin nila. Mga kaibigan na nabili lang nila yung party list. At hindi pa yan. Hindi natin kilala kung sino yung mga tao na yan. At magugulat kayo, isang araw mula ngayon, kung sino yung mga party list niyan, ano mga background niyan, ano mga track record ng mga taong kumakatawan ngayon sa Kongreso. Sisiguraduhin ko sa inyo, ako may alam ako eh. Gugulating kayo eh. O, yung publiko magugulat kasi hindi nila alam. O, pero tayo, alam natin kung ano ang track record, mga kaibigan. Sipin mo, sindikato, nakapasok dyan sa Congress. O, hindi mo ba? Ngayon, ang talagang totoo niyan, yung party list, kalukuhan yan. Nagsasayang tayo ng pera sa mga nagpapanggap na kumakatawan, sa mga napapabayaang sektor sa lipunan natin na hindi naman totoo, mga kaibigan. Isang malaking katarantaduhan eh. Bakit to ha? Halimbawa ako, regular congressman ako halimbawa, sa isang distrito. Oh. Hindi ba sa distrito ko eh, ang dami diyang sektor na napapabayaan. Kaya nga sila naghahalal sa kanilang district ng mga kinatawan sa Kongreso para sa kanilang kapakanan ng lahat ng nasasakop doon sa distritong tinakbuhan ng isang congressman. Regardless kung ano ang katatayuan mo sa buhay, marginalized ka man o hindi, kinatawan mo yun. Yun ang congressman mo. Hindi ba? O, mga kaibigan. Ba't kinakailangan tayong magkaroon ng iba pang congressman nakakatawan sa isang partikular na marginalized sector? Halimbawa, sektor ng mga matatanda, mga senior citizen. Ba't tayo dapat magkaroon yan? Hindi ba sa isang distrito marami namang senior citizen at meron silang congressman sa kanilang distrito? Kung ano man yung kanilang mga concern, dapat yun itaguyod sa Kamara noong kanilang congressman na ibinoto. Ba't tayo magkakaroon ng separate na para sa senior citizen? Kahit sabihin mong, totohanin mo pa na yan ay marginalized sector. Lalo na ngayong hindi totoo yan, mga kaibigan. Wala nang kinakatawan yan. Basta, kung ano maisip mo, katulad niya, merong ang probinsyano. Dalawa yan eh. Yung probinsyano na yan, mga kaibigan, yung isa eh, ano yun? Asan ba yung mga pangalan ng mga, ano na yan? Yung isa, ang probinsyano. Yung isa naman, probinsyano ako. Walang iyang buhay ito. Pangalan pa lang, tarantaduhan eh. Walang yaan na talaga eh. Para saan yung probinsyano? Ibig mo sabihin, pag probinsyano ka, marginalized ka. Ha? Mga kaibigan? Oh. Wala na ho. Ginagamit na sa kalokohan. Maliwanag na yan. Dapat siya, wala na yan eh. Yung party list na yan eh. Hindi ba mismong si Presidente Duterte, nung minsan binanggit niya yan, party list talagang ginagamit lang ng mga may pera yan, na mayayaman. Di ba? Kasi sila yung pwedeng maglagay sa COMELEC, magsuhol. Kaya niya nasabi yun eh. Alam niya eh.
Oh, mga kaibigan. Ngayon, anong sabihin niyo sa akin? Anong sektor na marginalized sa isang distrito ang walang congressman sa Kamara? Sige nga, hindi ba sa isang distrito nandyan na yung mga PWD? Siyempre, hindi mo awalan ng PWD sa district mo. Hindi mo awalan ng senior citizen sa district mo. Hindi na mawawalan dyan ng yung mga maralita talaga. Di ba? Yung mga walang matiran. Mga kaibigan. Hindi mo awalan yan. Yung nagugutom. Mga marginalized. Ano pa, kahit anong klaseng marginalized, nasa distrito mo yan Ba't kinakailangan tayo magkaroon ng isa pang kinatawan? Para ang gulo-gulo, mga kaibigan. Di ba? Nag-aaksaya tayo ng pera. Isipin ninyo, pagka ang party list, isang party list, nakalusot at nakakuha ng mula 6% doon sa total number of votes cast. Halimbawa, ang total number of votes cast is 1 million. Ilan ang 1% ng 1 million, ilan ba? 100, ganon? 1%? 100. Ang 1 million, 1% is 100. So, ibig sabihin, pag nakakuha ka ng 600 votes sa kabuong bilang ng mga bumoto, mga kaibigan, nakakuha ka ng 600 votes, 3 ang magiging kinatawan ng party list sa Kongreso. 3 agad. Kukunti lang yung botong kailangan mong kunin. Sa buong Pilipinas yun. Kaya napakadaling kunin ng boto. Huwag ka na dito gumawa ng katarantaduhan sa Metro Manila. Doon ka gumawa sa malalayong lugar kasi dito sa Metro Manila, nandito lahat ang mga media, yung mga mainstream, nandito, madali kang matutunton. Doon tayo sa probinsya. Halimbawa ako, tatakbo akong party list. Konti lang ang kailangan ko Kung gusto mo makapasok magkaroon ka ng isang kinatawan sa party list mo doon sa Kongreso, 2% lang ilan ba yung 2% ng, halimbawa, ang bumoto, ang bilang ng mga bumoto halimbawa lang ito 1 milyon. Kailangan ko lang 200 boto para magkaroon ng kinatawan yung party list organization ko doon sa Kongreso. Congressman ka na. Bali ba? Hindi naman ito yung mga kinatawan na walang pinagkaiba ito doon sa regular congressman Kung ano yung pribileyo ng regular congressman, yun din ang pribileyong nakukuha ng bawat party list representative. Mga kaibigan, equal sila nung regular congressman. Kaya nga pati sa pork barrel, kung merong pork barrel, katulad dati 75 million isang taon ang isang congressman, kung meron kang isa, may 75 million ka rin. Paano kung 3? Di 75 million yung mananakaw ninyo. Di ba? Sa Kongreso. At hindi lang yun, yung pribileyo ng isang regular congressman na makaboto. Yung botohan sa Kamara na ginagawa nila. Mga kaibigan, pagka may mga ipapasambatas o kaya may mga importanteng issue na kinakailangan ng bilang ng pagboto. Katulad ngayon, ang pagbobotohan nila ngayon, pinag-aandaan nila yung magiging susunod na speaker ng Kamara. Hindi ba?
Dapat doon, ang boboto lang doon, regular congressman. Hindi, kasama sila doon. O isipin mo yun, kaya nagkaganyan yan, nagka-lechi-lechi yan. May mga administrasyon kasi talaga pinataba yung party list eh. Bakit? Kasi nakakatiyak sila ng boto dyan eh. Walang yaring yung mga party list dyan eh. Nangunguwarta. Di ba? Nagpapahawak sa liderato ng administrasyon para makinabang sila sa mga pagkakapirahan. O isipin mo, kung may 3 kinatawan yung isang party list mo, ay ako yung gusto ko maging speaker. Mga kaibigan, 3 boto na kaagad kayo. Hindi ba? 3 boto na kaagad ang makukuha ko na pwede kong ipantapat kahit na sabihin mong dihado ako sa botohan pagdating sa ang boboto mga regular congressman. Malaking bagay sa akin itong boto na makukuha ko mula sa party list para maging speaker ako. Ang bilang niyan isa't isa, hindi naman sila bibilangin sa kongreso na halimbawa isang party list, isa lang ang boto na pwedeng magkaroon niya. Kung halimbawa 3 sila o 2 sila sa isang party list, isang boto lang ang bilang nyo. Sana isang pork barrel lang ang bilang nyo. Hindi ho eh. Kung ilan sila, katumbas ng isang regular congressman ang pribileyo nila sa lahat ng bagay, mga kaibigan. Kung ganun pala, ba't di na lang natin gawing, kundi gago itong mga regular congressman? Ba't pa kayo nagpapakahirap? Gumagastos kayo ng malaki. Nagpapakapagod kayo. Sa pangangampanya. Lalo na yan, district, one-on-one ang labanan dyan. Di ba? Tao sa tao labanan dyan. Napakahirap niyan. Magastos, mga kaibigan. Bakit hindi na lang nyo gawin lahat na party list? Di ba? Para pantay-pantay kayo. Hindi pa kayo nahirapan. Ngayon, yung gagastusin mo, ganito lang eh. Kung ako marunong, congressman ako, party list ako, ang gagawin ko, marami akong pera. Total, lahat naman ng party list niya, karamihan, pera yan. Yung one Pacman, sino ba nasa likod niyan? Hindi ba mga Romero? Multibilyonaryo yung mga yan. Mga kaibigan. Kung ano-ano yung mga nanalo ngayon mga milyonaryo nasa likod bilyonaryo. Bali ba, iba, sindikato pa. Ngayon, kung ako, dahil 2% lang ang kailangan ko, kahit na 3 pwesto, kayang-kaya ko talagang makakuha na kinatawan. Mamimili lang ako ng mga lugar dito sa Pilipinas. Hindi ko naintindihin itong Metro Manila kasi mahirap dito. Unang-una, maraming mata rito. Madali ako mabubuko rito. Ang pupuntahan ko lang yung mga probinsya. Pipili lang ako ng mga lugar sa probinsya. Bibilin ko na yung mga botante. Mga kaibigan, pagka kukwentahin ko ilan yung registered voter ngayon, ilan yung current na nakalistang bilang mga botante, kukunin ko. Doon pa lang, mabibilang ko na Malalaman ko na kung magkano gagastusin ko Hindi ba? Ba't pa ako magpapakapagod na kumandidato? Samantalang ganun din naman, gagastos din ako. Magbo-vote buying din ako. Di magpa-party list na lang ako. Di ba? Yan ang pinakamabisang paraan ngayon, mga kaibigan. Para ka maging congressman, magiging makapangyarihan ka. Isipin mo kung smuggler ka, naging congressman ka. Kung smuggler ka, halimbawa, pero tapos ngayon, naging congressman ka. Ano ibig sabihin nun? Di siyempre, magtatamasa ka. Diyan sa Bureau of Customs.
Lahat ng klaseng pagnanakaw, pwede mong hawakan. Pati mga opisyal ng Bureau of Customs, kaya mo na ngayon takutin. Matatakot na sa'yo. Bakit? May kapangyarihan ka eh. Naimbestigahan sila eh. May kapangyarihan ka na ipitin sila. Ha? Para ipitin mo yung mga tao sa gobyerno na pwedeng maging sagabal sa pagpapayaman mo. Hindi ba? Oh, isipin ninyo ha. Halimbawang smuggler ka, makapasok ka sa Kongreso. Ba, sandali lang. Yung ginastos mo, ha? Para ka makapag-pa-accredit ng party list. At saka yung ginastos mo sa pangangampanya, kasama na ang vote buying. Mga kaibigan, abay, bawin-bawi mo yan. Sandaling panahon lang. Unang-una, dyan mo rin kinuha sa customs yung kaya ka nagkaroon yan, yung pambili, pagtatayo ng party list, o pang-vote buying, pang-kampanya, galing din sa smuggling yan eh. Pero pag nanalo ka, higit pa dyan ang makukuha mo. Mababalik sa'yo, mababawi mo. Ha? Hindi lang siguro 10, 20, 30, 50 doble, hindi lang. Ha? Kayang-kaya mong ibulsa ang buong Bureau of Customs. Ha? Sapagkat walang papayag o walang magiging sagabal sa iyong pagnanakaw. Pagnanakaw yan eh. Pananabotahe sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos ikaw yung may kapangyarihan na mang-ipit dyan sa mga taga-custom. Sipin ninyo yan. Mga kaibigan, di ba ang laking katarantaduhan po niyan? Oh. Sipin ninyo yung mga party list na yan. Congressman yan eh. Pwede kang magpatawag ng investigasyon. Ha? Pwede mo magamit ang mga pahayagan, ang media. Ha? Imbestigahan siya na. Kunyari, meron kang ibubulgar. Kamukha nung, sa totoo lang ha, may mga regular congressman pa nga dyan eh. Dating mga opisyal ng custom eh. Paano nila na-afford na makatakbo dyan sa kongreso kundi sila nagnakaw? Mga kaibigan. Tatandaan niyo si Reynaldo Umali. Dating opisyal sa custom yan eh. Meron pa dyan yung isa. Alcaraz ba yun? Mga kaibigan. Oh. Naging congressman din. Paano naging congressman niya? Sa kumuha ng pera yan. Ha? Para sila manalo. Oh. Ngayon, halimbawa, nakapwesto na sila, katulad nung araw, ginagawa, si Maceda nga eh. Di ba nakuwento natin minsan? Nung araw, tinatawag siya Mr. Expose. Bakit? Ba? Akala ng publiko, bilib na bilib ang publiko. Maceda yung smuggling sa custom. Oh. Ha? Alin ang hindi niya binulgar? Siyempre, yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Na kaya niya binulgar, meron siyang binulgar na mga smuggler, sapagkat may alaga siyang smuggler. Dahil ang gusto niya mangyari, yung alaga niya na smuggler, yun din ang gusto ng alaga niya. Gusto nilang mag-amo na makopo nila yung smuggling sa Bureau of Customs na lahat ng magpapalusot ng kontrabando dyan, kinakailangan sa kanila dadaan lahat. Oh, yun ang layunin. Kunyari lang yung expose, bida pa sila, mga kaibigan. Di lalo ito, kung ikaw ay dati ka ng smuggler, pagkatapos naging congressman ka sa pamamagitan ng party list. O, paano ngayon kung gano'n ang mangyari, mga kaibigan? O kaya,
para hindi ka mahalata dahil magkakapantay na kayo sa Kongreso, meron ka ng leverage, lalo na marami kang kwarta, pwede mong kausapin ng isang congressman dyan. Matatakaw lahat sa pera yan Bigyan mo ng kwarta yan. Sabihin mo pakibulgar mo to. Bida ka dyan. Bulgar mo yan. Sisikat ka. Bulgar mo itong katarantaduhan itong mga nakaupo dyan sa custom. At bibigyan kita ng pangalan ng mga smuggler din dyan. Mga kalabang ko sa negosyo. Pag binulgar niya ngayon, na-permission na ngayon yung Bureau of Customs. Ngayon, ang usapan naman, ganito. Pag nakiusap yan ako ang bahalang magmaniobra dyan. Yayaman tayo dyan. Bibigyan kita dyan. Kasi kabisado ko ang pamamalakad dyan kung paano tayo magnanakaw, paano tayo magkakamal na limpak-limpak na salapi. Basta banatan mo, yan lang ang trabaho mo. Para hindi halata na ako pinanggalingan. Hindi lumabas na ako nagpapakana na makopo yung sindikato dyan sa Bureau of Customs. Ganyan lang yan Mga kaibigan, yan ang kalakaran. Kaya dapat yung mga party list, alin sa dalawa. Gawin na lang party list lahat. O tanggalin ang party list. Pag ginawa natin party list lahat, tanggal na yung mga regular congressman. Pero para magawa mo yun, kailangan nating baguhin ang saligang batas. Yun lang ang mahirap, mga kaibigan. O-operahin, kakatayin na naman natin, yung walang, ika nga po walang ginagawang pinsala. Yung bang konstitusyon namiminsala? Hindi. Ang namiminsala yung mga dapat magpatupad ng konstitusyon Kundi ba naman gago itong COMELEC? Kailangan daw ang Kongreso, batas ng Kongreso para maiayos itong party list para maangkop doon sa ating saligang batas. Sa sinasabi ng ating saligang. Gago pala kayo kung ako sa inyo, di gumawa na lang kayo ng kaso. Hindi ba? Magdesisyon na lang kayo ng isang kaso. Pagkatapos, dinesisyonan ninyo yung isang kaso, pag tumakbo sa Korte Suprema yan, magruruling ang Korte Suprema. Pag napanigan kayo, di nabago na yung batas, gago pala kayo Hindi nyo ba alam na nag-a-amend ng saligang batas ngayon, hindi na Kongreso? Supreme Court na. Nababago nila yung, isipin nyo, usurpation Mga kaibigan Katulad nun sa party list lang. Hindi ba dapat kumakatawan sa marginalized sector? Ngayon, binaliwala na yun Kaya lahat ngayon, may ang probinsyano, tapos may probinsyano ako. Kung ano-ano. May Bicol. Ano yung Bicol? Di ba yung probinsyano, Bicol din yun. Di ba? May taga Bicol na probinsyano. May taga kung saan-saan na probinsyano. Para saan yan? One Pacman. Sana man lang kung one pack you. Hindi, one Pacman daw Ano yan? Anong kahayupan yan? Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hindi titigil. Bravo! Ang pagigigigigigigigil. Bravo! Susubod lang na suko. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo! Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay.
Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel, bahay tibay, stormproof steel houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo kung humingi ng paumanhin. Ilang araw tayo nawala, no? 2 araw, no? Alam niyo naman, meron tayong pinakasal eh. Ha? Malungkot din, ano? May kinakasal eh. Di ba? Parang gusto mong bumalik sa kwan eh. Ibalik yung panahon eh. Di ba? Oh, na yung mga anak mo maliliit pa ngayon tapos kinakasal na. Di ba? Bueno, mga kaibigan, ganyan talaga buhay natin. Realidad yan eh. Di ba? Pero doon natin marirealize din ang isang magulang nagkakaroon ng ibang pakiramdam pag yung mga anak niya na kinakasal na, no? Ngayon magbabasa tayo dito ng mga reaksyon at saka ng mga pagbati. Pero bago yan, ang gugulo nito bagay yung magulo rin yung yung mga yung mga weather forecaster. Ba tawag nila ron? Yung mga nagbibigay ng update sa kwan. Di ba, ilang sunod-sunod to, sabi nung mga sa television, meron daw expected na kwan ng mga thunderstorm. Di ba? Kaya makakaranas ng pagulan. Pinagtataka ko ron, bakit thunderstorm sabi nila? Di ba? Makakaranas tayo ng thunderstorm. Pinagtataka ko bakit meron lightning? Mga kaibigan, di ba? Di ba yung, ano ba yung thunder? Di ba kulog yun? Kulog, pagkulog. Pero pag sinabi nilang, thunderstorm lang, nila sinasabing, yung sa Tagalog, pagkulog at pagkidlat, di ba? Sa English, wala ba nun? Yung pagkulog at pagkidlat. Ang sinasabi lang yung, anong tawag dyan? Yung thunderstorm. Bueno, magbasa-basa tayo ng mga rito, mga pagbati at saka mga reaksyon, Binabati natin ang ating mga katropa, si Carmela Torres Balcos, mga tropang Lapid Fire yan, sina June Di Valencia. Ewan ko lang kung nanonood ngayon sa atin from Amsterdam si Arlene at saka kanyang husband na si Ramon Varias sa the Netherlands. Si Leds Chulbo, isang musician po ito. Matagal na rin nating taga-subaybay ito. Nandun pa kami ni Ray Sky sa kabilang impila. Nandun na yan mga kaibigan Si Carolina Dulay, binabati po natin. Raul Villanada, yan. Si Ana Aurelia Napalit Gabisay ng Hong Kong, nanonood po siya ngayon. Si Jorge Beichong,
Binabati natin mga katropa natin yan. Siyempre si Susana de los Santos, na katropa natin, at si Kaani Flormata Saludes ng UP, at saka si Kaenyang Mina. Ayan. Teka, saan ba yun? Meron mga comments, nasa itaas na siya, no? Nawawala pagka... Kuhan eh. Si Chloe Glendale, bumabati siya mula sa Angeles City. At Chio Glendale. Ayan, bumabati po from Angeles City, kung saan natalo si Lito Lapid noong 2016, tumakbong mayor. Sipin mo, yung kay Lito Lapid, yan ang pinakamalaking question mark, mga kaibigan. Yan ang hindi ko maarok kung paano nanalo yan, maliban sa daya. Tsak na may nagbayad para maipanalo yan. Unang-una, uulitin ko lang sa inyo. Sa survey, naglaro siya from lahat ng survey na ginawa ng SWS, Kupal Asia, naglaro from 3 to 5, yung kanyang standing sa mga survey hanggang sa before election. Hindi, ito ipagtaka ninyo. Lahat kayo, ipagtaka ninyo yan. At yung ibang kandidato dyan, ipagtaka nyo na rin. Di ba unang-una, kung ano yung standing ni Cynthia Villar, ni Grace po, hindi nagbago yun. Hanggang sa hanggang sa number 9 yata . Ang nagbago lang dyan, nagkaroon ng movements, yung number 10. 9, 10, 11, 12, 4. Doon naglaro. Siguro, naghihintay ng lagayan doon. Arigluhan doon. Siguro yung from 8 to 1, nagkalagayan na. Hindi ba may sinasabi ngayon na bakit mas marami ang bumoto kaysa total number of registered voters? Tama ba ako ron? Merong discrepancy sa boto, mga kaibigan, na mas mataas yung bilang pag kinuwenta mo na lumalabas na bumoto, hindi naman ganun karami. Ang sinasabing bumoto. Nakaboto pala. Nakaboto. May discrepancy. At meron pang sinasabi na meron mga spoiled ballots. Mas lalong malaki. Yun yung sinasabing discrepancy yata, mga kaibigan. Ba't nagkaroon na spoiled ballots? Sinapaliwanag nila dyan, baka yung sumobra bilang ng pagkalagay. Nandun na tayo. Pero ang number 1, sabi ko nga sa inyo, hindi man lang nabago yung standing kahit na temporarily. Nagbago sana ang positioning. Halimbawa, pangilan si Amy Marcos? Pang-8? Ganon, 8. Kung halimbawa, dito kasi hindi na natin nalaman kung saan nanggaling yung mga boto. Basta na lang nilalabas numero. Padagdag lang ng padagdag. Yun din yung order nung kanilang standing. 1, 2, 3. Andun lang sila sa numero nilang yun. Hindi sila umalis doon. Sabi ko nga, halimbawa, kung ang binilang galing ng Region 1, dapat magbago standing. Mawala si Villar tsaka si Grace po sa 1 and 2. Bakit ikanyo? Tsak dyan kukuha ng boto si Amy. Di ba? Pagka dyan ang galing, dapat from kung ano yung bilang ni Amy, kung number 8 siya, mapunta siya sa una ngayon. Hindi ho nagbago . Mga kaibigan, nakapako, tapos sasabihin ng Comelec, walang dayaan. Ano tawag mo dyan? Di ba katarantaduhan yan?
O ngayon, yung pong si Lito Lapid, sipin ninyo. Sa survey from, naglalaro ng 3 to 5, between 3 and 5. Ang kanyang standing sa survey, hanggang kauli-uli ang survey. Ba't ngayon, number siya? Number 7? Ang laki naman yata ang difference nun. Katakataka. Bakit o? Kasi yung kanyang standing sa survey, hindi na siya dapat nawala dun sa 3 o sa 5 kung totoo yung survey. Palibasa, hindi totoo pare-pareho. Yun ang sabi ko sa inyo eh. Isang pattern yan eh. Yung pattern ng survey, yun ang susundan ng COMELEC. Mga kaibigan, magkakasabwat yan eh. Kaya yung malalaking media, sinusuportahan na nila yung outcome ng eleksyon kahit na may mga nagko-question. Mga kaibigan, bakit? Pare-pareho silang kumita dyan eh. Ang kumbinsido lang talaga na malinis ang dayaan, ang eleksyon, yung mga kumita dyan. Sino ba kumita? Di yung survey. At saka sino? Yung media. Tsaka sino? COMELEC. Mga kaibigan, sila yung kumbinsido. Pero ang publiko magulo eh. Ang magtataka pa kayo, anti at saka pro, parehong hindi kumbinsido. Sabi ko nga sa inyo, wala ka lang pwede magawa kundi tanggapin mo. Pero not necessarily naniniwala ka sa outcome ng eleksyon. Bakit nung bilangin ng boto, number 7 si Lito Lapid? Samantalang nung hanggang sa pinakahuling survey, wala pa yung yung Iglesia ni Cristo vote. Hindi pa kasama yun. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, kung totoong malakas si Lito Lapid, dapat lalo siyang tumaas nga eh. Bakit? Dinala siya eh. Ba't nanatili siya sa 7? Magtaka kayo doon. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Kung hindi pala nadala si Bong Revilla, sigurado laglag na. Kasi kasama si Bong Revilla sa dala. Yun ang sinasabi nating inconsistent. Inconsistency, mga kaibigan. Wala yung factor, kasi ang sinasabi nilang factor, kaya mataas sa survey si Lito Lapid, dahil sa ang probinsyano, yung exposure sa ang probinsyano, hindi totoo eh. Bakit to? Kung totoo yun, bakit talo si Edo Manzano, Marder sa San Juan? Kahit pa sabihin mo dinisqualified siya, hindi pa naman effective yun eh. Kasi meron pa siyang pwede magprotesta at saka nasa balota yung pangalan niya. Hindi naman tinanggal yun eh. Ba't natalo siya? Now, isa pa, yung anak ni Lito Lapid, sa Pampanga mismo, sa sariling bayan, sa Porac, talo. Di ba ang probinsyano yun? Magkasabay silang pumasok doon eh. Mga kaibigan eh. Sa ang probinsyano eh. Bakit walang factor doon sa anak? Tingnan ninyo yan. Si Amay Bisaya, tumakbo pala yan. Si Amay, late ko na nalaman, tapos na eleksyon, tumakbo pala ang Damuho. Na naman, na vice governor sa Bohol. Nung ipaalam ko, sabi ko, tanungin mo nga kay Amay. Takbo siya ng takbo eh. Sabi ko ano ba gagawin niya sa susunod? Ngayon hindi na naman siya pinalad. Sabi, ang balita ko, si Amay daw last term niya na ngayon. Last term niya na sa pagtakbo. Si Amay Bisaya, mga kaibigan. Nagtataka lang ako Sipin ninyo yan. Yan mga valid yan. Yan ang hindi kayang ipaliwanag. Si Lito Lapid hindi nanalo sa Pampanga eh. Pampanga. Parang si Jinggoy. Talo sa San Juan. Apakaliit ng San Juan.
Sipin mo matalo si Jinggoy. Mga kaibigan. Ito si Happy Chai. Binabati natin from Alberta, Canada. Si Tony Miles Quintanar. Papabati si Salud. Salud ba yun? Riyadh, Saudi Arabia. Yun. Si Tony Miles Quintanar. Si Berhel Lloyd B. Bulanadi. Binabati natin. Si Christy Gitabo. Gilabo ba yun? Gilyabo. Ayun, mga kaibigan. Watching from Hong Kong. Si Potpot ay binabati natin ang kanyang papa na si Ginoong Anselmo de los Santos na lagi raw pong nakikinig sa atin. Salamat po Ginoong Anselmo de los Santos. Dali, ito. Yun, si Arlie, nakikita ko na. Ito, akyat natin. Si Carolina Luge, watching from Florence, Italy. Ayan po, salamat sa pagbati sa aking anak na ikinasal. Si, ano ito? Si Rogie Tortalakino ng Cebu. Binabati po natin. Ano ito? Ano yung pangalan na yun? Blas Junior Macorol. Watching from Quezon City. Yun, magandang gabi po sa inyo. Ano to? Rosemary Victoria Court natin, na ka-live jamming natin dati at saka katropa nating Lapid Fire. Si Arnie Randolph Antonio, Red Marinas, gumastos ng malaki galing sa alam mo na. BID, talo. Talo, no? Mga kaibigan, napaglaruan sa Muntinlupa Alam niyo na, Presnedi, akalain niyo, malubha na yata karamdaman niya, nanalo pa. Hindi na nga si Presnedi, anong tawag mo ron, yung flag raising ceremony. Alam niyo kung anong oras nagpa-flag ceremony si Presnedi? 5:00 ng madaling araw. Bakit? Bawal daw pong maarawan. Siguro laki ng ginastos ni Red Marinas. Parang si Togonon, naniwalang mananalo siya. Mga kaibigan. Salamat na rin at wala na kayo sa gobyerno. Sana hindi na kayo makabalik sa gobyerno to si Togonon na ito. Mga kaibigan. Sino ba ito? Si Jorge Beichong, nabati na natin Hello po. Ang tanong ko po, ano ang batas na ipapasa ng 12 apostol na nanalo? Ako po ay may panukala na sana ay ipasa ang mga batas na ito. Number 1, libreng pag-aaral mula kindergarten hanggang koleyo. Meron na raw tayo ngayon yan. Libre na raw ang koleyo ngayon Sabi nila. Malalaman ko yan pagka nagpa-enroll na naman ako ngayong enrollment na, di ba? Kung libre na nga. Ano ito? 3 ano yan? Your course. 3 years course siguro. At kung hindi. Dapat kasi, kahit anong kurso, alam niyo, ang pinakamaganda talaga, magdagdag ng mga eskwela, makapag-generate siya ng employment.
Kaya maalis yung iba rito, wala naman tayong sapat na libreng paro lang. Kahit sabihin mo libre, pag wala na yung, iba na yung administrasyon, babaguhin na naman. Iba na naman. Walang continuity rito eh. Mga kaibigan, kung ang mga programa nakadepende lang sa gusto ng nakaupo. Hindi katulad nung ginawa ni Mayor Alfredo Lim sa Maynila, nagtayo ng panibagong university. Hindi ba? Kasi hindi makapasok yung marami doon sa PLM eh. Mataas yung standard. Mga kaibigan, dahil scholar, libre. Ngayon, ginawa ni Mayor Lim, nagpatayo. Katwiran niya meron ding karapatan. Itong mga taong ito na gusto makapagtapos. Dahil ang mga mahihirap, lalo-lalo na, yan lang naman ang susi sa kanilang para sila lumaya sa kahirapan. Yung makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Yung ganun dapat. Ospital, libre. Dapat. Pero hindi, alam nyo, mga importanteng measure yung reforma sa eleksyon. Unahin na yan. Kasi yung eleksyon, katulad ngayon, yung tinatanong ko yung possibility. Paano kung may smuggler na nakapasok dyan sa Congress? Ngayon, kung magkakaroon tayo ng total overhaul ng election laws, mga kaibigan, sa election laws natin, magkakaroon ng talagang reforma, yung totohanan, hindi na tayo ang COMELEC, hindi na magiging pabrika ng mga walang hiya. Di ba? Mga magnanakaw. Kahit na labag na sa batas, pinipilit pa nila. Katulad nung pagtakbo ni Erap, labag sa batas yun. Pinilit ni Brillantes Sinangayunan naman ng Korte Suprema. Nasisira yung batas mga kaibigan Sabi ko nga, kahit ganito lang tayong karaniwan tao, alam niyo naman nasa media tayo. May tumakbo rin nasa media. Wala namang alam na panukalang batas yun Panukalang magkapera siguro, balak nun. Sipin mo, raw siya, pabor daw siya sa hindi raw siya pabor na ma-decriminalize yung libel. Sipin mo, kagaguhan. Nung huli na, nung ilang araw na lang eleksyon, nagbago raw ang isip. Ang sabi raw, pabor na raw siya ma-decriminalize. Wala nang tutulong sa'yo na nasa media. Kahit ako nasa media, matatakot ako sa'yo. Ikaw pala magiging panganib sa profesyon namin Ba't kita ikakampanya? Di ba? Ngayon, mga kaibigan, alam nyo kung ako nasa media, siyempre isasama na natin artista. Halimbawa ako kakandidato, ang unang-unang ipapanukala ko, pag ako nanalo, halimbawa lang yun, hindi man ako tatakbo Wala, magaling na ako kumbaga sa ko dati may may sayad. Ngayon hindi na, magaling na ako, hindi ako tatakbo. Ngayon, ang sa akin lang, alam nyo kung ano una ko ipapanukala? Ipapanukala ko na yung mga nasa media, artista, 3 years bago ka kumandidato, wala ka na sa profession mo. 3 years before ako papasok sa politika, halimbawa katulad ngayon, susunod, 2022, ngayon pa lang magre-resign na ako. Kasi magkakaroon ako ng advantage na malaki dun sa pwede kong makalaban, lalo na kung merong makakalabang ka na mas maganda ang track record sa iyo, kaya lang walang kakayahan na gumastos. Hindi ka magiging patas. Mawawalan siya ng malaki mawawala sa kanya kung kami magkakasagupa. Dahil ako, meron akong exposure siya wala. Paano kung mas magaling siya? Mga kaibigan, di mas karapat dapat siyang manalo.
pero hindi siya mananalo. Wala siyang panggastos, di ba ngayon hindi sinusunod yung batas Alam ko meron niya 6 months before Ako gagawin ko 3 years before. Kailangan wala ka na sa media, sa profession mo. Kung ikaw nasa artista ka, showbiz, o kaya ay nasa media ka. Hindi na dapat payagan yan. Kumandidato kung walang 3 years. Kasi disadvantage yun ng iba na merong mabuti ring hangarin. Nabati natin si Kuya Jay, si Willie De La Cruz, si Benny Supan ng Australia, si Marlon Hemadi Cedinho, ang James Taylor of the Philippines, nanonood sa atin from Germany. Si Anthony Bungay Lora from LA, California. Binabati natin si Randy Malonzo Pimentel, si Francia Morales Nunez ng New Jersey. Sino pa ba? Si June Ferrin. Si Len Mendoza Relucio, watching from Milan, Italy. Ayan. Si Levi's Zain Abi, listening from Doha, Qatar. Ayan po, si John Melo, si Amaro. Nabati po natin si Snarp Buscato. Magkano raw bayad sa akin? Sino kaya mababayad sa akin? Sira ulo nitong gagong ito. Si Ray Dison ng Malolos, binabati po natin. Ayan Si Ariel D. Kabawatan ng Singapore. Hindi ako nagkakamali. John Panopio ng Australia. Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Ang ating schoolmate, si June De Vega, nanonood po. Si Amelita Cruz. Ray Legaspi. Arturo De Leon. At si ano ito? Ayun na mandar. Bueno, mga kaibigan, wala na tayong oras Ay, habol ko lang itong aking kumparin si Tony Zamora. At ang pamilya Tado, binabati natin lalo na si Ginoong Benjamin Tado, si Veronica Tado ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Magpapaalam na po kami mga kaibigan, babalik po tayo bukas sa ganito ring oras at himpilan. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Sumubaybay ng ating buong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat ng nanood ng ating pong live streaming, sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, ito po, si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at happy condolence. Jinggoy Estrada! Kilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami